Good day everyone. Pag-uusapan natin sa video na ito kung paano gamutin ang sakit na ito at ano ang sanhi kung bakit nagaganito ang ating mga manok. Nagkaganito ang ating mga manok dahil sa pabago-bagong klima at saka maruming kapaligiran. Kaya dapat po natin linisin palagi ang kapaligiran ng ating manukan. At dito pala ay nilinisan ko yung bibig ng ating manok kasi maraming sipon at malagkit nga laway. Gagawin nyo lang po ay kukuha kayo ng bulak at saka tangkay ng niyog. Tangkay ng niyog kasi yung available sa amin kaya ito na yung ginamit ko. Ganito lang po. Tingnan po yung ang manok ko. Parang malapit na siyang mamatay pero nagbabaka sakali po tayo na baka maagapan pa ito. Kaya bigyan po natin ng lunas kasi minsan ko na itong ginawa at sa awa ng Diyos gumaling naman yung manok. Ganito lang po, linisan lang po natin ng maigi. Saka kunin mo yung malagkit na laway, parang sipon kasi yan yung sanhi kung bakit namamatay yung manok kasi bumabara ito sa daluyan ng hangin. Kaya yung manok natin hindi makahinga. Kaya ganun lang po ang gawin natin. Pagkatapos mong linisan, dun mo na i-apply yung tableta. Saka nga po, ang pangalan po ng tableta ay Sulfar QR. Ang Sulfar QR po ay mabibili po natin sa mga Agribit store. Ganito lang po, painumin natin sa umaga, tapos sa tanghali naman ang ginagawa ko, hindi ko na pinapainom, hindi ko pinapakain sa loob ng 3 araw, at saka sa hapon, binibigyan ko ulit ng isang tableta ng Premoxil. Ulitin ko po Sulfar QR sa umaga, Premoxil sa gabi. Kasi ginagawa ko po yun kasi yung manok natin nakikita ko parang malubahan na po yung kalagayan niya. Kaya binagapan ko na yung mas matapang na gamot. Ganito lang po. Tinutulak ko yung tableta kasi nahirapan siyang lunukin. Itong mga katuka, tingnan po yung manok natin, hirap na hirap talaga siya. Wala nang lakas yung kanyang katawan, tsaka yung kanyang paa. At ito, mga katuka, nililisan ko naman ulit kasi nakita ko medyo mayroon pa talagang malagkit na laway. At siya yung dahilan kaya yung manok natin hirap sa paghinga. At saka iba yung pakiramdam niya kasi hindi siya marunong dumura. Kaya tayo na yung gagawa. Itong mga katuka, ganun pa rin ang proseso. Kuha ka ng bulak at saka kung ano yung available sa inyo. Sa amin tangkay ng niyog, kaya ito yung ginamit ko. Nilisan ko ulit. At yun mga katuka, pagkatapos nun, pagpahingahin natin yung manok natin. Ayun mga katuka, yun lang ang gagawin natin. Linisan, tapos pag natapos ka ng maglinis, papahingahin mo na yung manok mo. At tingnan natin kung iepekto ba or may naibigay bang magandang epekto yung ginawa natin. Malalaman natin yan bukas. Tingnan natin mga katuka kung kinabukasan anong mangyayari. Kasi ito mga katuka dino-document ko para malaman natin kung ano ba talaga ang magiging epekto ng gamot na ito. Ito mga katuka, dito na mga katuka, medyo okay na yung manok natin mga katuka kasi bumuka na yung mata niya pakunti-kunti. Tapos yun, bigay naman ulit tayo ng isang tableta ng Sulfar QR. Ito mga katuka, umaga to mga katuka. At ito mga katuka, D3 na mga katuka. Ito na mga katuka, medyo makikita natin na medyo pumupula na yung mukha ng manok natin. At ito mga katuka, medyo may lakas na yung paa niya, nakakatayo na siya. Tingnan nyo mga katuka,
At ito mga katuka, D4 na. Medyo malakas na siya at binibilad ko siya sa araw para makakuha ng nutrients galing sa araw. Mapula na siya mga katuka at malakas na yung paa niya. Nakakatindig na rin siya ng mabuti mga katuka. Tingnan niyo mga katuka. Oh. Sana tuloy-tuloy na to mga katuka. Ganun lang pong gawin natin. Medyo masilan po siya mga katuka, pero pagtiyagaan na lang natin para gumaling yung mga alaga natin kasi sayang naman pag namatay. At that's all mga katuka. Thank you po.